Pagod na sumubsob ito sa pawisang dibdib niya habang humihingal. Too tired, gonna sleep? Inaantok na usal nito. Nang tapikin niya ang binti nito, narinig niyang mahinang hilik nito. Kumilos siya patakilid para humiga ito sa kama. Sumiksik naman to sa bisig niya at niyakap naman niya ito. Pagkatapos pumikit na rin para matulog. Namuli siyang magmulat ng mata, wala na sa tabi niya si Hazel. Bumangon siya at sinuot ang mga damit niya at lumabas. Nag-freeze ang paa niya sa pagkakbang na makita ang dalawang babae na nakatayo sa sala. Si Andrea at Hazel na animo. Nagtotoo sa matalim na titigan nila. Ang suot pa ni Hazel ang t-shirt niya nakupas at ang jogging pants na binili niya para dito. Di pa napapansin ng dalawang babae ang presensya niya, kaya amused na pinanood niya ang mga to. Pero napakurap siya na matlukasan na para nag-aaway pa lang dalawa. Anong kailangan mo? Matarin na sikmat ni Hazel kay Andrea na inirapan ng una. Tinignan pa nito mula ulo hanggang paa si Hazel na lalong di na maipinta ang mukha. Ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong reaksyon ni Andrea, kaya nanibago siya. She's shy and reserved so he did not know she had the side of her. Para nagkamali yata siya sa ugali nito sapagkat ang magagandang katangian nito ang palaging nakikita niya. Huwag mo nga akong tarayan at bisita ka lang dito ni Adonis. Masungit na yung angel ng una. Shit, hindi lang niya ako bisita rito, excuse me, higit pa ako ron. Proud na pinakita nito ang hindi pa nag-fade na heki sa leeg nito. Tinas pa nitong noo tinurong leeg nito. Do you see this? Do you know what this is? It's a heki. A heki. At ang gumawa at naglagay nito sa akin si Adonis. Bumakas ang sakit sa mata ni Andrea pero umismid pa rin ito. Nagulat siya na makarinig ang katagang lumabas sa bibig ni Andrea. She did not expect her to know how to swear and has a sharp tongue. She really hides her attitude so well that he believes she's an angel. Akmang sasamparin ni Hazel si Andrea pero agarang kumilos siya at pumagitna sa dalawa. Pero galit pa rin na inabot ni Hazel ang buhok ng huli. Hinila yon na malakas dahilan para mauntog sa likod niya ang ulo ni Andrea. Hazel? Mahinahon na ang tawag niya. Aray, ano ba? Bitawon mo nga ang buhok ko? Sigaw ni Andrea. Kumilos na siya at inilis ang daliri ni Hazel na nakasabunot sa buhok ng isa. Pagkatapos pinaglayo niya sila at napatingala sa kisame. Huminga siya na malalim bago sinulipan ng dalawa. Parehong namumula sila sa galit at matalim ang tingin sa isa't isa. Adonis siyang nauna, mahinang saad ni Andrea. At sa akin mo pa ibibigay ang sisi? Eh ikaw nga tang pumasok dito, tinulak ako na ilang beses. Palaban na angel ni Hazel. Right, hindi niya alam kung sino ba ang nauna talaga sa dalawa sapagkat na makita niya mga ito ay nasasala na sila. Kaya naman di niya dapat panigan ang isa sa kanila. Wala akong ginagawang ganyan. At aakto ka pang biktima rito. Sigaw ni Hazel na akmang susugurin muli si Andrea. Umaakto ka pang dalagang Pilipina at old-fashioned pero nakatago lang maitim na bodhi mo. At ikaw naman isang babaeng walang respeto sa sarili. Bumubuka ka. Tama na. Dumagundong ang mapanganib na boses niya sa buong bahay. Parehong natahimik ang dalawa sa lakas ng boses niya. Wala akong papaligan sa inyong dalawa dahil hindi ko alam kung sinong nauna at ano nga bang pinag-aawayan ninyo. Ngayon, pumasok ka sa kwarto mo, Hazel, at ikaw naman, Andrea. Sabihin mo kung ano bang sadya mo. Mahinahon ang tonong hayag niya. Masama ang loob na nagdadabog, paalis si Hazel. Habang sumimangot si Andrea, wala akong sasabihin sa'yo. Galit na singhal nito at nagmarcha na palabas ng bahay. Napahila mo siya sa mukha na mawala na sa paningin niya ang dalawang dalaga. Hindi itong unang beses na may babae nag-away ng dahil sa kanya, pero hindi niya yon naharap at nasa gitna na siya. Maranaman na lang niya na kung mag-aaway ko ikukwento yun ni Rigor o ni Amira sa kanya. Kaya naman ito at hindi niya alam kung paano aawatin ang dalawa. Besides, nagulat siya na parehong war freak ang dalawa. At walang may gusto na sumuko. Parang gustong patunayan na isa na mas magaling ito at hindi tumatanggap ng pagkatalo. Hindi na siya nagulat pa sa nakitang pakipagsagutan ni Hazel. Ang mas kinagulat niya ay na si Andrea na main mo, babasaging kristal sa tuwing kaharap siya. At tama si Hazel dahil sa nakita niyang biglang pagbabago na ekspresyon nito, na animo itong naging biktima. He heaves a deep sigh and glances at Hazel's closed door. Alam niya nagtatampo ito dahil hindi niya to pinaninigan. Sa matalim na tingin nito sa kanya bago pumunta sa kwarto, ramdam niya ang galit nito sa kanya. Inayaan muna niya si Hazel na magkulong sa kwarto nito at pumunta siya ng likod bahay para i-transplant ang mga talong. Inayos at nilagyan pa niya ang mga iyon ng abono pagkatapos na itanim. Lagpas 11:00 na rin nang matapos siya na mag-transplant. Inalis niya ang suot na guwantes at
Pinagpag ang mga lupa at kumapit sa suot niyang pantalon. Pagkatapos pumasok siya sa bahay. Kinatok niya ang pinto ng kwarto ni Hazel pero hindi. Hindi ito sumagot. Pati kaluskos wala siyang narinig at napakatahimik sa loob ng kwarto nito. Hazel, tawag niya dito. Go away. Ayaw kitang makausap. Malakas na angel pa nito. Naiinis na ako sa'yo. Napabugas siya ng hangin at napatingala sa kisame. Bago tinaas ang kamay at takmang muling kakatok pero binawi niya. Ang kamay at ibinaba. Di na siya nagpumilit na katukin ng pinto at naligo na lamang. Habang naliligo, hindi niya mapigilan na mapailing. Sa nakita niyang inasal ni Hazel, talagang naiinis to kay Andrea. Siguro dahil alam nito na may gusto sa kanya ang huli. At sa narinig niyang tinulak ni Andrea ang dalaga, ay hindi niya masisisi ang huli kung papatulan nito ang una. Di siguro nagustuhan ni Hazel ang inasal ng una, kaya't nainis na naman ang huli. Di sila matagal na nagkakilala ni Hazel pero alam niya na kahit na mapagbiro ito, ay mabilis din itong mainis. Tinapusan niya ang pagliligo. Pagkatapos niya magpalit ng damit ay kinuha niya ang susi ng pick-up. Luluwas muna siya sa bayan at mamamalengke. Ngunit paglabas niya ng bahay ay narinig niya na ang boses ni Hazel. Nilingon siya nito at nakatayo sa may pinto. Hindi maipinta ang mukha nito at nakapamewang pa sa kanya. Aalis ka at pupuntahan mo si Andrea? Masungit na sikmat nito. Hindi. Pupunta ako sa bayan para mamalengke, tugon niya. Pinakita pa niya ang susi at ang basket dito. Di talaga nabubura sa isipan nito na baka papatulan niya si Andrea. Kung hindi ka naniniwala po pwede ka namang sumama. Sure. Walang pagdadalawang isip na pagpayag nito sa alok niya. Akmang babalik pa to sa loob para magpalit pero pinigilan niya to. Presentable naman ang suot nito. Di na nito kailan pa magpaganda dahil maganda naman na ito. Okay na yung damit mo, sakay na. Saglit na nag-alinlangan nito at nayoko pa ang sarili. Bago tumingin sa kanya at napangawi. Wala ka bang tiwala sa akin? Maganda ka na sa suot mong yan, giit niya. Napipilitang tumango ito at tumakbang. Sinara muna nito ang pinto. Pinagbuksan naman niya to ng pinto at agad naman tong kumilos para sumakay sa passenger seat. Pagkatapos nga isara ang pinto ay pumesa naman siya sa driver's seat and started the engine. Pagkatapos nagbanehon at binaybay ang one-way na kalsada. Sinulyapan niya to saglit at nakita niyang nakatutok ang tingin nito sa labas. Di niya sigurado kung nawala ang tampo nito kaya tahimik lamang siya. Ayaw niyang kausapin muna to at baka bigla na naman siya nitong irapan o kaya ay suplahin. Baka magkatampuhan pa silang tatlo. Hindi ako nagsisinungaling nung sinabi ko na siya ang nauna. Muli ay wika nito. Di pa rin nawawala ang pagsimangot nito pero sa himig nito, determinado itong magpaliwanag sa kanya. Nagising ako dahil sa katok niya. Nakita ko ng himbing ng tulog mo, kaya hindi na kita ginising at ako nang lumabas. Nang pagbuksan ko siya ng pinto, naramdaman ko agad na ayaw niya sa akin. Sa tingin pa lang parang kinakatay na niya ako. Tinulak pa niya ako ng 2 beses bago siya pumasok at irapan ako. Sarkasiko at mahinang tumawa ito. Umismid to at sumulyap sa gawin niya bago tumanang muli sa labas. Pero naimbierna ako sa'yo na makitang parang mas naniniwala ka pa sa bruhilag na umaktong biktima siya. Hindi ko siya kinakampihan. Sabi niya at sinulyapan to. Kita niyang lalong nalukot ang mukha nito dahil sa iritasyon. Wala akong kinakampihan sa inyo dahil hindi ko alam kung sino bang mas nauna. Kaya nga sinasabi ko sa'yo siya ang nagpapakita ng hostility sa akin, di ba? Naiirit ang bulalas nito. Bigla pa tong humarap sa kanya. May kalakasang sinuntok ang braso niya. Ang sabihin mo, mas naniniwala ka sa kanya dahil sa mata mo mabait at isa siyang mayumit mahinhin. God! Kung nakita ko lamang, kung papaanong tubalim ang mata niya na para siyang isang demonyo na nakakatawang anghel. Natawa siya nang ginamit itong term na paglalarawan kay Andrea. Minsan may mga babae rin nang kayang makapagsabi sa ugali ng kabaro nila, kaya may parte sa kanyang naniniwala sa sinabi nito. Isa pa narinig niyang nagmura ang babae kaya't nabasag lahat ng magagandang imahe ni Andrea sa paningin niya. At tumatawa ka pa talaga. Halata kasi ang labis na inis mo sa kanya, aniya. At saka, ano bang kinainis mo hanggang ngayon? Nasabunutan mo na siya. Ngumisi to bigla. Dapat sana yung buhok niya sa ibaba ang sinabunutan ko O mas magandang kinalbo ko, tingnan kung kulay pink pang kanya. Kasi sa akin, proud akong sabihin, pink ang kulay ng sakin. Mataginting siyang tumawa sa sinabi nito.
Paano mo nalaman na pink ang sayo? Nagsishave ako. Gumagamit akong salamin kaya nakikita ko. Di man lang nahihiyang pag-amin ito. Gusto mo ba na magubad ako ngayon para makita mo? Pilyang tumawa ito. Nakita ko na yan. Pagsasakay niya sa kapilyahan ito. At napakagandang tingnan. Hindi lang yon, masarap ding himasin. Maharot na tumawa to sa sinabi niya. Shit, ang hilig mo, Adonis. Aatras ka dahil sa mahilig ako? Kinindatan niya ito. No freaking way. Akala ko ba pakakawalan ka, no? Pakasamantalin pa ni Andrea. Ayoko naman na siyang magdiwang kapag tinutuklaw mo siya. Napapailing na tumawa siya at pinaradang pick-up sa gilid ng kalsada. Karamihan sa mga sasakyan dito sa silid lang nagpaparada, kaya ginagaya niya lang sila. Okay, tama ng topic na to. Tara na. Yakag niya rito. Sa junction may mga stall sa gilid na nagbebenta ng mga gulay at karne. Bit-bit ang basket na lumapit sila doon ni Hazel. Ikaw ang pumili ng gusto mo, sabi niya. Napatikim siya na akmang kukunin nito ang talong at sinukat ang size noon. Pagkatapos dumakaw mata nito sa pribadong parte ng katawan niya at umiling. Binalik nito yon at bumulot na naman na isa sa mas malaki pang sukat. Ganitong size lahat. Wika nito sa tindera na napansin ang ginawa ng dalaga. Makahulugang ngumitito at sumulyap sa kanya. Ang unaware na si Hazel, pinili lahat ng size, parang angkop na sukat sa iniisip nito. Di niya napigilang mapahawak sa batok dahil nakita niya ang pinipigilang tawa ng tindera. This shameless woman, not embarrassed at all to do this kind of thing in public. Ang mga kilos kasi nito obvious kaya't kahit sinong makakakita, mahuhulaan anong iniisip nito. Hazel? Mahinang tawag niya rito. May himig pananaway sa tono niya pero ngumisi lamang ito. Pumipili lang naman ako ng gusto ko Di ba yun ang sinabi mo kanina? Taas kilil na saad pa nito. Pero nakaukit naman sa mata nito ang kapilihan. Itinaas nito ang isang tatlong malapit sa mukha niya. See this? It's called patutoy. Very small and not katamtaman. Mabilis tinakpan niya ang bibig nito at nginitian ng tindera. Kinuha niyang talong na hawak ito at ibinalik sa crates. Agad binayaran niya ang pinili nito at lumipat sila sa kabila. Kahit na may iba pang pagbentang gulay, ang tinderang yan hindi niya makakayanan ang kakaibang tingin nito sa kanila. Ni Hazel, nakita mo ba yung reaksyon ng tindera? Humagikik ito. Nakakatawa. Siguro dahil berhen pa iyon. Inlamos niya sa mukha nito ang palad niya. Nainis sa tinabig pa nito ang kamay niya at napanguso. Wala talagang preno yung bibig mo, komento niya. Kung ayaw nilang marinig ang sinasabi ko, takpan nila ang tenga nila. Saad dito tumingin sa mga gulay na nakadisplay. This one? Tinuro nito ang upo at kumindat sa kanya. Pinitik niyang noon ito. Ako na nga lang pipili kung ano nung pumapasok sa utak mo. Kumuha siya ng beans, kalabasa at pechay. Nang binabayaran niya ng mga to, mahinang tumawa si Hazel. Tapos, sa tabi niya, kumunot ang noon niya at nalinga ito. Gabi-gabi kong nakakatikim ng pechay pero yan at bumili ka pa rin. Kansaw nito. Hindi na napigilan na may kalakasang paluin ang puwet nito. Dahil sa interaksyon nilang dalawa, napangiti ang may katandaang tindera. Bagong kasal kayo? Tanong nito. Tugon ni Hazel bago pa man siya sumagot. Halata po ba, auntie? Tumawa ang tindera. Naku, matanda na ako at makikita ko kaagad kung may relasyon ng dalawang taong nasa harapan ko, lalo na pag babae at lalaki. Wow! Bulalas ni Hazel. Regalo niyo na po sa amin itong cucumber. Biglang hirit nito. Opo, Hazel! May kalakasang saway niya. Tumatawang naglagay ng pepino sa isang plastic bag ang tindera at ibinigay kay Hazel. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at magkaroon kayo ng maraming anak, basbas pa nga nito. Maraming salamat po. Akmang babayaran niya iyon pero tumanggi ang tindera. Okay lang iho, bigay ko na yan sa asawa mo, anito. Salamat po. Nang umalis sila ng stall na matandang tindera, ngumiti si Hazel. Para ba talaga tayong mag-asawa sa tingin niya? Naalala niya ang pagpalo niya sa puwet nito kaya tumango siya. Doon tayo sa nagtitinda ng karne. Ano bang gusto mo? Ng baboy o manok? Both. Bumili siya ng tig-2 kilo at nilagay nila sa basket. Pagkatapos pumunta siya ng pharmacy. Anong bibilin mo rito? Nagtatakang tanong nito. Bahagyang yumuko siya at bumulong dito. Nagamit na namin yung 3 box ng condom sa bahay.
Kinarot nito ang binti niya kaya natawa siya. Hinarap niya ang pharmacist at sinabi ang bibilhin niya. Nakita niya ang tinatagong ngiti ng babae at tumabot ng 5 box ng condom. Pagkatapos mabayaran at magpasalamat dito, nilagay niya sa kamay ni Hazel ang brown bag. Hawakan mo yan. Bitnit-bit niya ang basket habang isa niyang kamay ay inalalayan ko sa siko si Hazel na sinilip lang naman ang bag. Sigurado ka ba na hindi ko kulang ito? Sinalyapan niya ang hawak nito. Maliban na lamang kung nagkukulong tayo sa isang gabi at isang araw sa kwarto na walang pahinga? Baka kulang talaga yan. Ilang backpack ang isang box na to? 3, tugon niya. Nagbilang to ng sarili at napamulagat. Hindi pa ginamit natin lahat ng to, baka dry na ang bulaklak ko? Naiiling na nalagay niya sa backseat ang basket. Sumakay ka na at wag nang kung ano-anong iniisip mo. Bungis-ngis nito at sumakay na. Minsan naisip niya kung kasalanan ba niya at ganito katabel ang dila ni Hazel o nature na talaga nito ang may gantong bunganga. Hazel, gusto mo bang sumama sa akin sa bukid o may iwan ka dito? Biglang may ideyang pumasok sa isipan niya. Di siya sigurado kung papayag ba ito sa suggestion niya o ihahatid kita sa bahay ni Rigor at samahan mo na si Bella doon. Magpaturo ka na rin na magluto roon. Hindi ako pupunta doon at baka naroon si Andrea. Matigas na batong tutol pa nito. Umiling pa ito sa kanya. May trabaho si Andrea. Nurse siya sa ospital kaya't kung bibisita man siya sa bahay ay ni Rigor minsan lang kapag off niya. Paliwanag niya. Di pa rin nagbagong reaksyon ng mukha nito. Nang kumapit sa braso niya, tumaba ang nguso nito. Humilig to sa balikat niya. San ka ba kasi pupunta? Tanong nito. Sasamahan ko si Rigor na anihin ang bunga ng tanim niyang bell peppers. Dadalhin din namin dun sa Baguio kaya baka makatulog ka muna sa bahay nila. Saad niya. Isa pang dahilan kaya't sasama siya papunta roon ay dahil katatagpo niya ron ang pinsan niya na si Almira. Para tingnan ang proposal na natapos ayusin ni Edith. Ginamit lang niyang rason na samahan niya sa Rigor pero trabahong totoong dahilan kung bakit papunta siya roon. Tumawag kasi kagabi ang pinsan niya na mahimbing ng tulog ni Hazel. Sinabi nito na kailangan nilang magkita at personal na tingnan ang proposal at para makapag-usap na rin sila. Nagpabook na rin to ng hotel sa Baguio kung saan sila magkikita. Bakit di mo pa ako isama sa Baguio? Ungot nito pero umiling siya. Ayoko maiwan dito eh. Sa sasakyan kami matutulog pag pumunta kami roon. Mas mainam kung maiwan ka rito at saka mo na sa kanila para hindi ka maiiwan mag-isa rito. Hindi naman kami magtatagal doon at uuwi din naman kami kaagad, sabi niya. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito. Ayaw niyang sumama ito dahil matutuklasan nito kung sino talaga siya, lalo na kapag nakita nito si Almira. Ito kasi ang nagmodel ng kilalang brand ng isa sa clothing company niya. Kahit di siya sigurado kung nakita na ito ni Hazel sa pahayagan pero mas maigi na ang nag-iingat siya. Inalok pa niya ito na maging modelo na lamang pero mas pinili nito ang maging sekretary niya at ayaw daw nito ng pressure sa ganong klase ng trabaho. Bata pa lang to nakabundot na ito sa kanya kaya hindi na nga siya nagulat pa na pinili nito yon para lang palaging nasa tabi niya. Isa pa nga ito sa halos gumawa nung pinili niyang manirahan dito. At muntikan din sumama to sa kanya kung hindi rin ito pinagalitan ng auntie Sydney niya. Nalukot ang mukha nito na animoy maiiyak. Tinulak siya nito at nagdadabog na lumayo sa kanya. Pero, hindi kami close ni Bella eh. Nakakahiya naman kung doon niya ako sa bahay matutulog. Inilan niya ito at niyakap sabay halik sa sulok ng labi nito. Pagkatapos masuyong hinaplos niya ang ilong nito. Mabait si Bella kaya wag ka mag-alala. At kung si Andrea naman inaalala mo, hindi yung gagawa ni kasisira ng araw mo dahil nasa bahay ka ng kapatid niya? Mamayang hapon kay magbabiyahe? Garalgal ang boses na tanong nito. Oo, sinimulan para nila kahapong anihin ng mga bell peppers kaya't konti na lang ang tira sa bukid. Baka half day lang tapos na kami. Mag-aalas 2 na kami babiyahe, hayag niya. Muli niya tong tinampian ng halik pero may sentido at mata nito lang. Lumapat ang labi niya. Tinignan nito ang oras sa wall clock at kumibot ang labi nito. Kumislap din ang mata nito dahil sa pinipigilan nitong luha. Pero halata sa mukha nito ang pagtutol na iwan siya nito. Pero napipilitang tumango ito. Hindi ako matutulog sa kanila at dito na nga lamang ako. Promise,
Hindi ko susunugin ang bahay mo. Baka nga matapot ka pa at pag ikaw lang nandito at kahit mababait ang mga tao rito, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Nagpadala ako mensahe kay Bella kanina at okay lang naman daw na doon ka daw muna. Giit niya at kinulong ang mukha nito sa mga palad niya. Dapat pag umuwi ako, marunong ka magluto ng sunny side up egg. Biro niya. Lumabi ito at humigpit ng pagkakayakap sa kanya. Hinagod niya ang likod nito at nagpoprotesta, umungol pa rin ito. Pero napipilitang kumawala ito at pumunta sa kwarto nito. Pagkatapos maglagay ng 3 pares ng damit si Hazel sa bag, lumabas na sila ng bahay. Inihatid niya to sa bahay ni Rigor kung saan hinihintay siya ng kaibigan para pumunta sila sa garden nito. Na magpaalam sila, nakita niyang maring paglapat ng labi ni Hazel. Huminga siya na malalim at binalikan ito. Kapag ganyan ka, magtataka sila, kaya tiisin mo na muna. Saad niya. Sama mo na lang ako sa bukid, tapos mamaya pag bumiyahe na kayo, saka ako maiiwan dito? Mahinang sabi nito. Sinulyapan niya si Bella na nanonood sa kanila, habang si Clara seryosong pinanonood din sila. Pairam ako ng sombrero, Bella, ani niya. Sige, sandali lang. Anito at pumasok na sa loob. Nang lumabas na ito ay may dalatong sombrero, kinuha niya yun at pinasuot kay Hazel na agad gumiti. Huwag ka magrereklamo kung mainit. I won't. Nang tumingin siya kay Rigor, puno ng katanungan ang mata nito. Bahagya lang siyang tumango para sabihin na saka na siya magpapaliwanag dito. Saka lang to tumango at nauna na naglakad. Mahigpit kumapit si Hazel sa braso niya na parang gustong iparating na ayaw talaga nito na umalis siya. Di siya nagkomento at tahimik lang na makakaagapay silang naglakad. Pagkarating nila sa garden ni Rigor ay pintas nila ang mga bell peppers habang ang reject di nila kinuha. Si Hazel sinusundan siya, tinatanong kung pwede nitong pitasin. Parang sinasadyang marami itong tanong kaya't napapatagal ang trabaho niya. Kung di ko lang alam ang relasyon namin, iisipin ko na mag-asawa kayo. Biro ni Rigor sa kanila. Ngumiti si Hazel dito. Pwede bang wag ba na lang siyang isama sa Baguio? Abay, wag, akong pakiusapan mo. Si Adonis dapat. Tugon naman ito. Nang sumulyap ang dalaga sa kanya, nagkibit balikat siya. Kailangan kong pumunta at may aasikasuhin. Ano ba kasi yun at di mo ako pwedeng isama? Ako ron. Aasikasuhin ko ang pangalan ko dahil female ang nakalagay na gender ko. Di niya alam kung ba't to nang isip niyang idahilan sa makulit na dalaga. Ibig sabihin magtatagal ka ron. Sabay kaming uuwi ni Rigor, mga 1 o 2 araw. Nang matapos sila, binuhat nila ang bell peppers na nakalagay sa mga kalakihang basket. 4 na basket kaya 2 beses silang bumalik. Pagkatapos sa bahay ni Rigor sila dumiretso at kumain ng lunch. Nang sumapit ang 2:00, iniwan niya ng tahimik at nakasimangot si Hazel sa bahay ni Rigor. Umuwi lang siya saglit at naligo pagkatapos. Kinuha ang briefcase niya, tinago niya sa pinakababa ng cabinet at isang backpack kung saan niya nilagay ang damit niya. Binitbit niya yan at sinulubong ang sasakyang elf ni Rigor. Ginagamit lang nito yon tuwing magdadala ito ng gulay sa trading post. May sarili rin tong sasakyan pero nung hiniram nitong pick-up niya dahil ginamit yun ng kapatid ni Bella papunta ng Baguio para sa board exam nito. Pagkasakay niya ron, agad na napailing si Rigor. Kanina umiiyak si Hazel. Imporma nito. Sabihin mo nga sa akin, Adonis, saan na ba humantong ang relasyon ninyong dalawa? Just a casual friend. Tipid na tugon niya. Pero sa nakikita ko, umabot na kayo sa kama. Bakit, Adonis? May nararamdaman ka ba sa kanya? Wala. Sumandal siya at pumikit. We both agreed to become casual friends. Wala kaming dapat asahan sa isa't isa. Pero alam ba niya kung sino ka talaga? Ni hindi man lang nga niya alam na pupunta ka ng Baguio para katagpuin mo ang pinsan mo? Nagsinungaling na ako tungkol sa pagkatao ko kaya dapat lubusin ko na. Isa pa, gusto ko ng paraan ng trato niya sa akin ngayon. Pag nalaman niya kung sino ko, baka magbabago yon. Paliwanag niya. Sa bagay, na makarating sila ng junction, huminto to sa may gilid at siya naman bumaba. Di ko alam kung ilang araw ako ron. Baka 1 linggo ako sa Baguio kaya dahilan mo na lang kay Hazel na maraming pila kaya't matatagalan ako at taon na ka nang umuwi. Bilin niya sa kaibigan. Ingat sa pagmamaneho. Sige, mag-ingat ka rin. Kumaway ito sa kanya bago nagmaneho muli. Nag-cross naman siya sa kalsada at pumunta sa isang parking lot kung saan binabayaran niya yon. Doon nakapark ang item na BMW niya. Ito ang gagamitin niya papuntang Baguio. Baka pag nakita sila ng pinsan niya at makita nitong pick-up ang gamit niyang sasakyan, itatawag pang muli nito sa magulang niya tulad ng ginawa nito noon. Minsan ginawa niya yon kasi yon ay ora mismo. Nagbiyahe magulang niya papuntang Baguio pagkatapos magsumbong si Amira.
Si Uncle Rowan ang pinagmaneho ng BMW na ngayon nasa harapan niya, habang isa yung sinakyan ng kanyang magulang. Ang pickup na gamit niya noon, hindi niya alam kung ano nang nangyari. Baka binenta na ng amang si Rafael. Kundi pa siya tumanggi noon ang limousine na sinakyan ng magulang niya sana, ang imamaneho niya pabalik na Mountain Province. Magiging sentro siya ng Asuncion pag dinala niya yun doon. Kaya't ang ginawa niya, bumili ng pick-up, pareho ng ginamit niya, at yun ang nakikita nila. Habang isang to naman naiwan sa junction. Kinuha niyang susi ng BMW sa briefcase niya at binuksan yon pagkatapos ay sumakay. Ilang minuto lang binaybay niyang kabaan ng kalsada papunta ng Baguio. Bumuntong hininga siya nang bumalik sa isipan niya ang sinabi ni Rigor. Nag-aalala naman siya kay Hazel pero may tiwala siya kay Bella. Likas na mabait yon kaya't alam niya hindi ito tuturing na ibang tao ng una. Ang inaalala lang talaga niya ay baka si Hazel ang manibago at di marunong makisama sa kanila. Pero umaasa siya na sana hindi sumpungin ng pagiging masungit at brat nito habang wala siya. Okay lang naman sa kanya kung iiwan niya ito sa bahay pero hindi ito marunong magluto at baka bigla akong pumasok sa kwarto niya. Di naman siya natatakot na may kunin ito roon pero baka maisipan lamang nito na pakailaman ng mga gamit niya at makita ang mga dokumentong tinago niya sa isang storage box. Mabisto pa nito na nagsisinungaling siya tungkol sa pagkatao niya. Ayaw niyang masirang imahe niya bilang magsasakang si Adonis sa mata ni Hazel dahil aminin man niya o hindi, na-enjoy niya ang isang simpleng lalaki sa harap nito.